Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos trending matapos mapasugod sa Cotabato ngayong araw para sa isang malaking pasabog. Si President BBM lang naman ang may pakana ng 5.13 billion pesos na proyekto. Napapansin nyo ba mga kababayan na halos araw-araw na lang ang sorpresa ni PBBM sa ating lahat? Take note mga kababayan na magdadalawang taon pa lang si PBBM sa July. Pero tignan nyo naman mga kababayan, ang kanyang mga resulta kusang umaalingasaw. Dito talaga makikita ang tunay na kulay ni PBBM. Nasa dugo na talaga nila ang pagtulong sa ating mga kababayan kung saan parehas na parehas sila ng kanyang ama na si Apo Lakay. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang inaugurasyon ng Matlitubog, Maridagao Irrigation Project Stage 2 sa Pikit, Cotabato, kung saan isang pamana ito ng administrasyon upang gawing sentrong pang-ekonomiya ang lalawigan mula sa isang war zone na naisip sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ang 5.13 bilyong pisong proyekto ay sumasaklaw sa kabuuang agricultural land na 9,528 hectares sa lalawigan ng North Cotabato at Maguindanao del Sur sa ilalim ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bago ang inaugurasyon, nakamit ng proyekto ang overall weight physical accomplishment na 99.56 kung saan isinagawa ang serye ng mga test runs para sukatin ang kahandaan at operating conditions ng istruktura bago ang turnover. Tatalumpati ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya na ang Irrigation Project Stage 2 ay hindi lamang magsusupply ng tubig sa mga bukirin sa lalawigan ng Cotabato at Maguindanao, kundi magpapalusong din sa kapayapaan at demokrasya na itinutulak ng administrasyon sa mga lugar na may konflik. Sinabi din ni Pangulong Marcos na ang Irrigation Project Stage 2 ay hindi lamang isang proyektong pang-agrikultura, kundi isang pangunahing infrastruktura para sa kapayapaan at kaunlaran. Ang proyektong patubig sa Villarica Midsayap ay inaasahang magsusupply ng tubig sa mahigit 10,000 hectares na lupa sa Pikit at Alyusan sa lalawigan ng Cotabato. At iba pang kalapit na lugar nito kasama na ang Pagalungan at Dato Montawal sa Maguindanao na doble ang laki sa lungsod ng Maynila. Mahigit 4,000 farmers naman ang inaasahang makikinabang sa proyekto na to, kabilang ang mga dating Moro Islamic Liberation Front or MILF combatants na nagiging sagana sa kanilang mga ani sa gitna ng umiiral na El Niño phenomenon. Sa pagpapabuti ng buhay ng mga magsasaka, ang proyektong ito ay instrumental din sa pagkumbinsi sa mga benepisyaryo na itigil na ang digmaan at gawin itong peace zone area na isang legacy sa pagbabago ng war zone na ito sa economic zone. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa National Irrigation Administrations, sa mga local government units at mga stakeholders na tumulong sa pagsasakatuparan ng proyektong ito. Pinaalalahanan din ni PBBM ang mga residente na pangalagaan ang people-owned infrastructures para manatiling kapaki-pakinabang para sa mga susunod pang henerasyon. Ako po ay nagagalak na makibahagi sa inaugurasyon ng Matlitubog, Maridagao Irrigation Project Stage 2 o MMIP2. Dahil magbibigay ito ng patubig sa halos 10,000 ektarya ng lupa na ang area na yan ay mas malaki pa, higit ng 2 beses ang buong lungsod ng Maynila. Ang MMIP ay pwede rin tawaging mas malaking irrigation project. At hindi lang mas malaki, mas maganda pa. At kung dami naman ang benepisyaryo ng susumahin, higit sa 4,000 magsasaka ang makikinabang nito. Ani nila ay sasagana, buhay nila ay gaganda. Nandyan yung ating ibang sa ating ng mga representative ng mga farmer leader. Ito po ay para sa inyo. Yan ang ginhawa na dala ng patubig. Kaya naman,
Ang kanal ng MMIP2 ay di lang agusan ng tubig, hindi lang daluyan ng buhay at bukal ng pag-asa ng ating lahi. Without water, there are no farms. Without farms, no food. No food, no life. Therefore, water is life. With this comes another fundamental truth. Without water security, we cannot have food security. Ang tubig ng irigasyon na ito ay hindi lang bubuhay sa ating pananim. Ito rin ang didilig sa kapayapaan ng ating binubuhay, sa demokrasyang ating pinapalago. Ang patubig na ito ay hindi lang magpapalaki ng ani ng palay, mais at gulay. Ito rin ay inaasahan magbubunga ng matamis na pag-unlad at matitikman ng lahat. With this irrigation project, the land will become a fertile field of grain. It will bring many bountiful harvests, nourish many families, and ensure their children will get their fair share of progress. It will put food on your plates so that people may share their blessings at the table of peace. This irrigation would water not only the crops that we grow, but the peace that we want to take root in this land. Because peace and freedom must be tended and watered as well. Only then can we be assured that it will flourish and bear fruit for all. So it is not only an agricultural project. It is a major infrastructure for peace and development as well. Kaya saludo ako sa lahat ng mga nagsikap upang agad na mabuksan at mapakinabangan ng ating mga kababayan ang MMIP2. Nagpapasalamat ako sa NIA sa suporta ng ating local government na ating mga uniform personnel na talagang ay nagkaisa at sama-sama ay ginawa itong proyektong ito. At yan po ang aming tinatawag na whole of government approach. Ibig sabihin, hindi lamang isang ahensya ng pamahalaan ang magtatrabaho sa isang project. Lahat ng kailangan na departamento man o ahensya ng gobyerno, lahat ng kung kanino tayo nangangailangan ng tulong, sila ay kasama sa project. Kaya buong gobyerno po ang nagsikap upang ito ay mabuo. At ang tagumpay na ito ay nagpapatunay sa determinasyon ng inyong pamahalaan upang tulungan ang ating mga magsasaka at palakasin ang ating sektor ng agrikultura. Meron lang pong akong habilin. Ang proyektong ito ay mula sa taong bayan, tungo sa taong bayan, kaya dapat pangalagaan din ng taong bayan. As a people-owned infrastructure, you must take care of this very valuable project that we are inaugurating today. Mahalin, ingatan, pangalagaan, magbigyan at huwag abusuhin. Patakbuhin ng mabuti upang mapakinabangan ng mga darating pa na mga salinlahi. Hindi po tayo ang nagmamay-ari ng proyektong ito. Bagkus tayo po ay tagapangalaga lamang nito para sa susunod na mga henerasyon. Kaya tiwala ako na ang seryoso ninyong gagampanan ang inyong responsibilidad sa pag-maintain nito ng pasilidad na ating ginawa ngayon. Buo ang aking tiwala sa ating mga Irrigators Association at dahil ito ay isang magandang halimbawa ng tinatawag ng democracy in action na itataguyod ang interes ng nakakarami. Sa puntong ito, hayaan ninyong maggawad ako ng panata. Hindi lang po irigasyon ang dadaloy sa inyong lupain. Marami pang proyektong pang-agrikultura ang darating. Marami pa pong serbisyo na ilalaan upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng ating kababayan, lalo na ang mga nasa farm. Ginagaranti ako sa inyo na ang Build Better More na programa natin ay hindi lang pangkalunsuran, ito ay pangkanayunan at pangkalahatan. Sapagkat saan man kayo sa bansang ito, kasama kayo sa pag-unlad na minimiti natin sa ilalim ng bagong Pilipinas. Muli, maraming salamat sa lahat ng tumulong at nagkaisa upang matapos itong proyektong ito. Congratulations sa inyong lahat
At sana makikita natin ang magandang bunga nitong proyektong patubig na ating binubuksan ngayon. Maraming salamat. Mabuhay ang Cotabato. Mabuhay ang Mindanao. Mabuhay ang bagong Pilipinas.